na ng price ceiling sa bigas. Posible raw kasing may manamantala kaya walang tigil ang pagsipa ng presyo. Nasa front line ng balitang yan, si Shaila Francisco. Nasa 50 pesos kada kilo na ang pinakamurang bigas sa pwesto ni Rosa Sierra Madre Market sa Mandaluyong. Eto, totoo yan, ha? Na-experience ko yan. Oh, sabi ko sa inyo, linggo-linggo namamalengke ko eh. Linggo-linggo tumataas ang bigas. Totoo yan. Kung hindi nyo alam, siguro hindi kayo namamalengke. Dalawa lang yan, hindi ka namamalengke or tambaluslos kayo. Ano ibig sabihin, in denial ka? Piso ng mas mataas yan sa nakalipas na 2 linggo. Idol, ibang-iba ka kay Enzo. Sino si Enzo? Hindi ko kilala yun. Bigat pa riyan, pwede pang tumaas yan ng 2 piso ulit ngayong linggo. Sunod-sunod po ang pagtaas nila. Halos every order kami, tumataas talaga. Napipilitan din kami magtaas. Mismong si House Speaker Martin Romualdez nag-inspeksyon sa ilang pangunahing. Teka muna, saglit. Meron hindi ko maintindihan eh. Ano pinaglalaban? May nagko-komentaryo, ano pinaglalaban nun? Hindi ko pasensya, hindi ko po maintindihan eh, ha? Bilihin sa Mega Q-Mart at Commonwealth Market kasunod ng mga taas presyo. Base sa kanyang pakikipag-usap sa retailers, ang mataas na presyo sa world market ang dahilan ng pagbabago sa presyo. Yun, eto na. Wala naman daw magagawa kundi mag-import para punan ang supply. Yun lang ang talang katotohanan, hindi pa. Ayun! Nag-iikot na po sa palengke si Speaker Romualdez. Ginaya si Mar Rojas, Mr. Palengke, di ba si Mar Rojas yung... Regina Pampagulo. Ano ba yan? Kampon ba yan ni ano? Kampon ni Loser. Okay, tuloy tayo. Ayan na, si Tambaluslos. Hindi ko alam kung siyang Tambaluslos eh. Nag-iikot na siya. Mr. Palengke na ang dapat tawag niya. Huwag niyo na tawagin na kung ano-ano ha. Nag-iikot na. Ano ba yan? In preparation for 2025? Or for preparation for 2028? Anong meron? Being Speaker of the House, anong meron sa pag-iikot sa palengke at pakialaman niyang patungkol sa bigas? Kakain natin yung 100% locally produced rice. Although, yun din ating goal or target, no? Pero habang hindi pa natin naabot yan, hahanapin natin dito ng maayos na supply na galing sa Vietnam, Thailand o India. Yun na. Di ba? Ayos na. Yan lang ang gimmick dyan eh. Hanggat di pa nasusolusyonan, import. Yan lang ang papel niya dyan. Maipasok yung import. Kaya tumataas, kailangan magkaroon ng supply. Samantalang kasasabi lang ni Marcos na hindi kukulangin sa bigas. Ngayon kukulangin na sa bigas, kailangan na mag-import. Di ba? Sa tamang presyo naman. Pero tinablayan ang ilang magsasaka at rice groups. Tingin nila may nagmamanipula sa presyo sa merkado. Bago pa kasi ang bagyong Egay at paghihigpit ng supply sa world market, marami nang nabiling stock sa magsasaka ang traders. This past few weeks ay mismo ang DA ang nagsasabi na wala tayong dapat ipangamba, ang stock natin ngayon ay lampas pa hanggang early next year. So bakit? Yan yung sinasabi natin. Yan yung sinabi ni Marcos. Si Marcos mismo nagsabi niyan. Hindi kukulangin sa bigas. Ba't ngayon nagmamadali kayo? Anong meron? Anong meron? Seriously, anong meron? Ano to? Panibagong smugs? Panibagong kasunduan? Panibagong
pagkakakitaan, panibagong proyekto. Nakailang import na kayo. Nag-import na kayo ng sibuyas. Nag-import na kayo ng asukal. Ngayon, mag-i-import bumababa. Sabi nyo, kailangan bumaba, kaya kayo mag-i-import. Tapos sabi nyo rin, hindi kukulangin. Paiba-iba, alam nyo kaya nawawala ng gana ang taong bayan? Kasi paiba-iba sila ng statement. Wala silang pinanindigang tayo. Wala silang pinanindigang sinabi pala. Paiba-iba. Ngayon, minamadali. Ano sabi nyo? Ano sabi ni Speaker? Your days are numbered. Inulit pa ng presidente nyo, yung pinsan niya. Bilang na ang araw nyo. Hanggang ngayon, wala pang nag-iimbestigahan dyan sa smuggling. Ano ba to? Naglolokohan tayo? Paano maniniwala ang taong bayan sa sinasabi ninyong accurate? Dalawa kayong nagsalita. Iimbestigahan ng smuggling. Hanggang ngayon, walang investigasyon ng smuggling. Nauna pang imbestigahan yung barilan dyan sa Bucor. Ang babagal nyo naman ata. Ano bang ginagawa ninyo dyan? Display? Anong purpose nyo dyan? Hindi nga, kasi hindi naman ako nangako niyan eh. Sinisingil ko lang. Ako lang ba nakarinig? Sa bunganga ako ba lumabas? O sa bunganga nyo magpinsan na iimbestigahan ng smuggling? Hindi naman fake news yan eh. Kayo mismo nagsabi niyan. SONA pa nga nyo sinabi. May investigasyong nangyayari. Ano inaatupag nyo? Import, import, import. Logo, logo, logo. Slogan, slogan, slogan. Nagpe-prepare kayo sa 2025, sa 2028. We cannot blame the people kung walang tiwala sa inyo. Hanggang ngayon, kayo magpinsan, hindi nyo pinanindigan yung sinabi nyo na iimbestigahan yung smuggling. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ito na naman tayo panabagong import. Saglit ha. Biglang magkukumahog ngayon ang gobyerno na mag-import at bakit ang taas-taas at bakit ginagamit yung pagtaas sa walang stock. Nakakahiya sa isang pangulo na ang kanyang bansa ay isang agricultural na country, tapos magmamakaawa siya para bigyan tayo ng mas mababang presyo ng bigas. Yun, sabi niya. Tama, una, nakakahiya ang ating bansa, nakakahiya ang ating presidente na tayo ay agricultural country, siya pa ang DA secretary, tapos magkukuha tayo ng bigas at magmamakaawa tayo, bilhan tayo ng murang bigas. Nakakahiya yun. Pero higit sa lahat, nangako ang presidente nyo ng 20 pesos. Hindi na matutupad yung 20 pesos, sana man lang kahit papaano manatili sa mababa ang bigas. Hindi man niya matupad, manatili mababa. Hindi na nga matutupad yung 20 pesos, tumataas pa. Asa na kayo mga tambaluslos defenders? Ulitin ko, baka hindi nyo naiintindihan eh. Hindi na maabot yung 20 pesos na bigas, tumataas pa. Ganun po, sukdulan yung pangako ng presidente nyo. Parang sinabi niya, pupunta tayo sa kaliwa. Instead na dumiretso, sa kanan pa pumunta. Totally different direction yung kanyang pinuntahan. Ipagtanggol nyo pa. Sige, napagtanggol nyo pa. Hindi natin maintindihan tong ano doon sa nangyayari sa bansa natin ang hindi naiintindihan ng mga tambaluslos defenders. Anong gusto nyo? Magkaroon pa ng gera para kayo magising sa katotohanan? Na maniwala na kayo na
tigilan nyo na yung pagiging fanatic ko. Alam mo, wala kayong alam. Kayong mga defenders, tambalustos defenders. Kung hindi, pagiging fanatiko. Yan ang alam nyo. Kaya panawagan nila magpatupad ng price ceiling na 35 hanggang 38 pesos kada kilo. Hindi na po kaya. At sobra-sobra ang tubo ng mga kartel. Ang kailangan pong intindihin ng gobyerno ay ang mayorya ng mga Sindikato na yan, yung pagtaas ng presyo na yan. Sila-sila na yan. Kontrolado na nila ang market. Pastika na nangyayari. Mamaya kakainin natin plastic na bigas na. kababayan natin kung nung dati isang kahig, isang tuka, ngayon kahig ng kahig, walang matuka. Pero sabi ng DA, malabo pa yan sa ngayon. Anong basihan natin? We are not in a position na sa emergency tayo na may price control. Wala naman tayong emergency sa ngayon. Oh, wala palang emergency, so malayo pa yan. Ano yung sinasabi ni Speaker? Na no choice kung hindi mag-import. Ano yung mind conditioning? Ano ba? Magkasundo kayo para magkaiba sinasabi nyo. Malabo pa yan. Tapos iba sinasabi ni Speaker. Eh sino nagsisinungaling dyan? Handa naman daw mag-inspeksyon sa mga warehouse ang DA kung kailangan. Pero limitado lang ang pwedeng magawa nito sa ilalim ng rice tarification law. Pwede natin mapakiusapan yan at tingnan, visitation ulit and the inventory dun sa ating mga bodega. Ayun nga lang, tayo hindi natin pwedeng i-compel yan dahil wala na nga tayong regulatory function na National Food Authority. Bukod sa bigas, nakaamba rin ang taas presyo sa itlog. Yun, no, isa pa yung paborito ko. Alam nyo ba nakakakain ako ng 4 na itlog sa isang araw? Oo, bakain ako ng itlog. Yung itlog po ng manok, ha? Hindi, mamaya, bakla na naman ako. Itlog po ng manok, kumakain ako 4 na beses isang araw. Oo. Kaya alam ko rin ang pagtaas niya, ang presyo na yan. Ramdam ko yan. Alam mo ba sa isang linggo, ha? Tray po ang binibili nating itlog. Kaya alam ko po, damdam ko yan eh. Yung bigas saka itlog na yan. Di ba yung asukal, wala akong pakialam dyan. Hindi naman ako nag-aasukal. Kaya hindi ko iniinda yan. Pero tong itlog, tsaka bigas, basic po yan. Basic na pangangailangan ng Pilipino. Kung mahal talaga ni Marcos ang kanyang bansa, he will do everything para yung basic needs na yan ay matugunan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pati yung kay ginawa dito kay may katapang, di ba? Ganun ang leader. You will do everything. Even take the blame, mapagsilbihan mo lang. May nangyayari sa atin, instead na taking the blame, turo ng masisisi tapos walang nangyayari. Mas gugustuhin ko yung leader na puro biniblame ang sarili pero may result. Ganun po ang totoong leader. Resulta. Dapat result-oriented po tayo. Alam mo sa doon sa pag ako po meron akong trabaho, meron akong negosyo, or meron akong taong hawak, nakaano po yan, result-oriented ako. Halimbawa, sa banda ko, may agent ako. Huwag kang babalik sa akin, natatanungin mo ako. Hindi. Eto sinabi ko, make it happen. No excuses. Yung excuses, pang ano yan? Pang loser yan. Ang laging binabanggit ko sa grupo ko, sa tao ko, sa lahat, make it happen. Make it happen. Do everything. Na legal ha, hindi ko sinabing gumawa ng legal. Basta do everything. Halimbawa, may pinamemorize ako, mahirap. Huwag kang babalik sa akin na nahirapan ka. Bumalik ka sa akin, memorize mo. Do your best, do everything. Make it happen. Huwag kang loser. Anong problema sa gobyernong ito? Ganyan. Puro excuses eh. Dapat pag nagsalita ang leader, tapos na yun.
Sinabi ko, imbestigahan niya, imbestigahan. Huwag kang babalik sa akin na hindi mo naiimbestigahan. Ganon kasimple yun. Ganon dapat ang leader. Make things happen. Pag hindi mo naiimbestigahan dyan, lumayas ka. In short, result-oriented, hindi tayo naghahanap ng excuses dito. Di ba ganyan kay PRRD? Sige, maglaglag pa kayo ng bala dyan, tanggalin ko kayo lahat. O di nalinis. Di ba? Nawala ang laglag bala? Ganun mo dapat. No excuses. Make it happen. Kaya dapat ang leader, pag isa siya, ganun din siya. Walang excuses. Dapat pag nagbigay ka sa tao mo, kaya ako medyo critical sa ganyan, huwag kang babalik sa akin ng puro ka excuses. Gawa mo ng paraan yan. Yan ang silbi mo dyan eh. Kung hindi mo kaya yung trabaho, lumayas ka, haharap ko. Hahanap tayo ng iba. Kaya pare may nangyayari. Kaya ako ayoko na may palpak. 'Di ba? Halimbawa, palpak ang service sa restaurant. Sinong papatawag mo? 'Di ba yung manager? Kaya ako ganun ayoko. Kasi kunari ako manager ng banda. Ayoko nang papalpak yung banda ko kasi kapalpakan ko yun. Kaya I'll make sure maayos ang trabaho. Walang silbi itong gobyerno natin. Itong gobyerno na to, ang gobyerno ng turuan. Gobyerno na puro excuses. Kesa humanap ng paraan, puro excuses. Isipin mo magsasalita ang leader, magsasalita ang president, walang nangyayari. Magsasalita ka ng iimbestiga ng smuggling, walang nangyayari. Ano yun? Hindi walang silbi yung presidente or hindi siya pinapakinggan. Weak siya kung ganun. Yan kasi problema pagkalaki sa layaw eh. Hindi alam eh. Pati asawa hindi makontrol. 165 pesos hanggang 270 pesos ang isang tray ng itlog depende sa laki. 5 piso ang posibleng itaas nito. Maging ang mantika. 5 piso ang posibleng itaas nito. Grabe ah. Dati 5 piso lang yung itlog. Posible rin daw mahal dahil sa mahal ding transportation cost. Nagbabalita mula sa frontline, Ito, tinan mo ha. Basa tayo ngayon. Iglita. Basic needs talaga yung rice and eggs. Kaya pala hiningi nila kay Tatay Digong yung posisyon ng DA. Target pala nilang smuggling yan. Napakasama. Alam mo, yun nga balita eh. Nabalita ng vlogger to na panahon pa ni PRRD, inihingi na ni Marcos yung DA position. Target na nila yan dati. Kaya sigurado, ngayong kinuha nila yung DA na yan, papansin nyo bakit walang sekretary? Mando nila yan. Kanila yan. Natatawa siguro si PRRD. Sabi niya siguro, tagal nyo ng pangarap yung DA na yan. Turo ang culture eh. Naku coach hindi nakakapagtaka nagtuturuan ng turuan yung mga pinuno ng puro pagtuturo. Ay, yan ang liderato natin. From the top, pababa. Ano? Turuan. ₱6 bili namin sa XL. Oo, di ba? ₱6 bili namin sa XL ngayon mahigit na nasa 9. Yung ₱6 ngayon, Garski, itlog. Konti na lang, pugo na eh. Oo, hindi ako nagbibiro, hindi ako nag-exaggerate. Sabi ko sa inyo eh, palakain ako ng itlog. Ako bumibili ng itlog eh. Kaya alam ko yan. Totoo yan sinasabi ni Garski. Yung ₱6 ngayon, wala na yan. The point, Sir Oli, niloloko nila ang taong bayan. Bulok talagang namumuno ngayon. Niloloko nila.
At pag ikaw ay napapaniwala, tanga ka na lang. Sorry I mean, lantaran, pangako 20 pesos, lalong tumataas ang bigas. Eh di ano yan? Di lantarang lokohan yan. Tapos ipagtatanggol mo, eh di ano ka? Tanga. Di ba? Oh. Mrs. Dako, ano na ba ang dapat gawin ng gobyerno pag ganyan? Antay-antay lang tayo, ha? Malapit na yan. Relax lang tayo. Tayin natin yung 2 years na sinasabi. O, hindi nga natin alam. Baka minamadali kasi baka alam nila yung 2 years. Minamadali. Para ano? Sa ngalan ng kasunduan. Oh, wag po natin kakalimutan ha. Yung mga hindi pa nakakapag-like, mag-like po tayo. Nakaka-stress na ang nangyayari sa bansa simula nang umupo si BBM at admin. Sana lang, alam mo, ako naniniwala ako naman lahat ng pagkakamali ay pwede nating mapaganda. Alam nyo po, kung gusto nating mapaganda yung pagkakamali natin sa pagboto dito sa liderato ngayon, may tatama natin yan na madala na tayo. Huwag na tayong papaloko ulit, ha?